May aswang! May aswang dito sa ospital! Ang bayan ng Capiz ay kilala ngayon sa isa sa pinakamagandang lugar sa parteng Visayas at isa sa pinakamayamang munisipalidad ng Capiz ay ang Tapas. Ngunit hindi ito ang nais kong ikwento. Ito'y tungkol sa lumang ospital noon na isa sa bayan ng Capiz na hindi ko napapangalanan para na rin sa kanilang pribadong pamumuhay. At ako man na nagsulat nito'y hindi rin alam kung paniniwalaan ko ang kwentong ito. Taong 1844 kung saan bago maitayo ang tunay na pangalan ng bayang ito ay may isang ospital umano dito na ayon pa sa kasabihan ay pasyalan ng mga aswang. Ang kwentong ito ay napakinggan ko lamang sa aking ama na madalas umano ikwento sa kanya ng kanyang lolo. Ito ang madalas niyang ikwento sa amin, lalo na kapag kabilugan na ng buwan. Hindi pa uso noon ang kuryente, tanging gasira o lampara lamang ang nagsisilbi naming liwanag sa gabi. Bus ang payaso. Ayon po sa kwento, ang ospital na ito'y tambakan din noon ng mga patay na nagmumula sa labanan ng mga sundalo at ng mga tagalabas ng gobyerno. Sa taon kasing iyon, masyado pang masukal ang ibang parte ng bayan at hindi pa masyadong sibilisado. Isang araw umano ang payaso, may 4 na patay ang dinala sa morgue ng nasabing ospital para umano imbalsamahin. Nang maisaayos ang mga patay, ay lumabas muna ang mga embalsamador para may ayusin sa labas. Iniwan nila ang mga patay dahil kamamatay lang din naman umano ng mga iyon. Ngunit makalipas ang kalahating oras na nakabalik sila, ay halos magulantang sila sa kanilang nakita dahil ang mga patay na katawan ay halos wala ng laman ang mga tiyan. Diyos ko, maabaging langit! Sigaw ng isa sa mga embalsamador. Sanay na sila sa ganitong uri ng trabaho nila. Ngunit ngayon lang sila nakaramdam na halos halukayin ang mga sikmura nila dahil sa paraan ng pagkakawakwak ng mga katawan ng 4 na patay. Anong nangyari sa mga yan, pre? Tanong ng isang embalsamador sa kanyang kasama na kasalukuyan na nagsusuka dahil sa itsura ng mga patay. Patay na nga ang mga ito, mas pinatay pa ng kung sino mang nilalang. Kumalat sa buong bayan ang nangyari sa 4 na patay at naging palaisipan sa kanila kung ano ang nangyari at kung sino ang may gawa. Simula nung maganap ang ganoong pangyayari ay kinatatakutan na ng mga tao ang ospital dahil tila ba nasa paligid lang nito ang may kagagawan. Hindi lamang ang mga patay sa morgue ang nabibiktima ng salarin, kundi ang mga batang bagong silang na namatay ay naging biktima na rin. Napaisip ang mga mamamayan na kung tao lang ang may gawa ng mga ganoong klaseng kasamaan, ay ano naman ang kanyang gagawin sa mga kinukuhang laman loob ng mga patay na tao o bata? At sino naman sa mga nasa ospital ang gagawa noon? Hindi tao ang may gawa nun. Bakit gano'n lamang kawakwak ang tiyan ng mga patay? Ani ng isang nurse na nagtatrabaho sa nasabing ospital. Maraming katanungan ang namutawi sa mga isip ng mamamayan sa bayang yun ng Capiz. Kaya naman umugong ang usap-usapan na maaaring halimaw ang may kagagawan na siyang dahilan para siklaban ng takot ang buong bayan, na baka maaaring pagalagalang aswang ang may kasalanan. Tahimik ang nurse na pangangalanan ko na lang bus ang payaso na Nina. Dahil sa kwento ni ama, wala naman siyang binanggit na mga pangalan. Bago lamang si Nina sa nasabing ospital,
at walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Maliban lamang sa sinabi nitong sa bansang Espanya siya nagtapos ng kursong nursing at patunay din na bihasa ito sa salita ng mga Espanyol. Tahimik na babae si Nina. Madalas lamang siyang nag-iisa at hindi nito ugali ang makipaghalubilo sa kanyang mga katrabaho. Madalas din siyang pag-uusapan ng mga katrabaho sa nasabing ospital dahil sa ugali nitong masyadong mailap sa mga tao. Tampulan din ito ng patalikod na usapan na baka siya ay isang aswang. Nako, baka siya ang aswang. Buhat nang dumating dito sa bayan natin, marami nang kinakatay na patay. Ani ng isang kasamahang babaeng nurse ni Nina. Dahil sa pagiging ilap ni Nina, ay mailap din sa kanya ang lahat. At hindi nalingid sa kanya ang narinig na usapan ng kanyang mga katrabaho na siya raw ay aswang. Sa halip na pansinin ni Nina ang mga bali-balita tungkol sa kanya, ay mas inigihan na lamang niya ang pagtatrabaho. Tumahimik nga kayo, baka marinig kayo ni Nina. Kayo din, baka mauna kayong katayin. Sabad naman ng lalaking nurse sa ospital na yon. Dahilan para kilabutan ang kanyang mga kasamahang nurse. Ngunit dahil sa usapan ay naapektuhan ang trabaho ni Nina. Dahil maging ang mga pasyente ay natatakot na sa kanya. Isang doktor ang lumapit kay Nina at sinabing siya muna ang maa-assign sa front desk ng ospital para hindi na matakot ang mga pasyente. Hindi naman tumanggi si Nina dahil para sa kanya mas magaan ang trabahong ito kaysa haharap sa mga pasyenteng may kanya-kanyang ugali araw-araw. Isang araw, habang napakaganda ng panahon, ay maagang pumasok si Nina sa ospital. Pang-umaga kasi siya noon. Ngunit kung gaano kaganda ang panahon, ay siya namang hindi maganda ang umaga ni Nina. Dahil sinalubong siya ng mga nagwawalang tao sa mismong labi ng ospital. Nagtataka siya kung bakit agad siyang sinalubong ng mga tao habang sumisigaw ang mga ito na isa siyang aswang. Halos magusot ang damit at buhok ni Nina na kanina'y nakaayos dahil sablot at sabunot ng mga taong galit na galit sa kanya. Agad namang dinaluhan si Nina ng ibang nagtatrabaho sa ospital para sakluluhan. Aswang! Aswang ka! Sigaw ng mga taong naroon sa labi. Dinala si Nina sa isang pribadong kwarto kung saan nagtitipon ang mga doktor at nurse kung may mahalagang pinag-uusapan. Tinipon lahat ang mga nagtatrabaho sa ospital at tinanong sila isa-isa kung sino ang nagpapakalat ng tsismis na si Nina ay isang aswang. Walang may gustong umamin sa kanila at wala ring balak na magsumbong si Nina kung sino ang mga ito kahit pa kilalan niya sila. Natapos ang pag-uusap na walang pag-amin na naganap. Ngunit wala silang kamalay-malay na may isa sa loob ng kwartong yon ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Mga tingin at ngiti na kung makita nila ay hindi nila gugustuhin makita dahil nakakakilabot ito. Lumipas ang mga araw sa ospital na yon na walang nagbago. Dahil nagpatuloy ang pagkatay sa mga patay sa morgue na walang nakakaalam kung sino ba talaga ang may kagagawan. Pinaniniwalaan noon na kapag ang sanggol na wala pang basbas ng simbahan ay hindi pa maaaring imbalsamahin dahil anghel pa ito kung ituturing, ngunit hindi para sa salarin. Isang batang sanggol na kasisilang lang ang dinala sa morgue para sana paliguan lamang at bihisan. Nang matapos paliguan ng bata, ay lumabas muna ang nagpaligo sa bata para kunin ang damit na hindi pa hinahatid ng mga magulang. Kanya muna itong kinumutan dahil baka raw lamigin. Pinaniniwalaan kasi noon na kapag kamamatay lang ng tao ay nasa paligid pa ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang 15 minuto ay bumalik ang nagpapaligo sa bata
kasama na ng kanyang mga magulang. Ngunit halos mawala ng ulirat ang isang ina nang makita niyang wakwak ang tiyan ng kanyang munting anghel. Palubog na noon ang araw habang sinasabayan ng panahon ang kalungkutan ng isang ina sa nangyari sa kanyang sanggol. Muling kumalat sa buong bayan ang nangyari at nagpasya na silang kumilos. Kailangan nilang matukoy kung sino ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi maaaring magpatuloy ang ganitong kasamaan at panganib sa kanilang bayan. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay ayaw nang magpadala sa nasabing ospital. Mas pipiliin pa nilang bumiyahe ng malayo para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ngunit ang walang kakayahang magtungo sa malayo ay dasal na lamang ang tanging sandata sa tuwing isinusugod nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa nasabing ospital na tila pasyala ng masasamang elemento. Muling kinuyog ng mga tao ang kawawang si Nina dahil siya lang ang tanging pinag-iisipan ng mga tao na aswang sa ospital na kumakatay sa mga patay na katawan. Walang imik lang ang palaging tugon ni Nina at isang tingin lang ang kanyang madalas na ginagawa sa mga taong nagpakalat ng balita na siya'y aswang tuwing papasok siyang gulo-gulo ang buhok. Ngunit tila hindi nakukonsensya ang mga taong yon at ngiti lang at tawa ang tugon nila kapag lumagpas na si Nina. Minsan naririnig ni Nina na sinasaway ng isang nurse na madalas niyang kasama sa front desk. Ang grupo ng mga nurse din na madalas pinag-uusapan ng patalikod si Nina. Alam niyo, madalas ninyong kantsawan ng kawawang si Nina. Hindi naman kayo inaano ng tao. At may pruweba ka bang siya talaga ang aswang? Tanong ng madalas kasama ni Nina sa front desk na itago ko na lang sa pangalang Hilda. Ngunit hindi nakasagot ang mga nangangantsaw kay Nina at ismid lang ang kanilang naging tugon. O di ba? Wala kayong pruweba? Magsitigil na nga kayo kakantsaw kay Nina na aswang. Naku, sinasabi ko sa inyo, baka huling kantsaw ni na yan. Magka-alas 12 na noon at oras na upang manangalian ang mga nurse na maagang pumasok. At isa na roon si Nina. Inaya siya ng kanyang kasamahan sa front desk na kasabay niyang pumasok. Ngunit sinabi ni Nina na mauuna na ito. Nauunawaan naman ito ng kanyang kasama dahil hindi naman lingid sa kanya ang pagiging ilap ni Nina sa mga tao. Sa kantina ng ospital, nagtatanghalian ang mga nurse at may kanya-kanya silang umpukan. 3 palapag lamang ang nasabing ospital at hindi naman ito sobrang napakalaki. Ngunit ang bawat nurse na nagtatrabaho ay may kanya-kanyang departamento. Natigil lamang ang usapan nang makita nilang padating na si Nina. Dala-dala nito ang kanyang bag na may lamang baon niya. Ay pagiripos dan kamo, arin ang aswang oh. Bulong ng isang nurse na ang ibig sabihin, tumahimik na sila't tumating na raw ang aswang na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Nina. Pinagtitinginan siya ng mga kapwa niya nurse at palihim silang nagtatawanan sa tuwing nilalagpasan na sila ni Nina. Hindi na lamang sila pinansin ni Nina at dire-diretso ito sa kahera upang mamili ng ulam. At nang makita niya ang dinuguan, ay ito ang kanyang pinili. At nang makabayad na ay naganap siya ng mauupuan. Tinawag pa siya ng kanyang kasama sa front desk, ngunit mas pinili ni Nina na sa pinakadulong upuan na lamang maupo. Narinig pa niyang sinabi ng grupong madalas mang-okray sa kanya na paborito umano talaga ng mga aswang ang dinuguan, sabay nagtawanan. Nakitawa na rin ang iba, habang ang iba naman ay napapailing na lamang. Isang binatang nurse ang nagsabi kay Nina na huwag na lamang pansinin ang mga ito dahil kung may aswang man sa ospital, walang iba kundi ang grupong yon dahil sa mga ugali nila. Hindi lang umiimik si Nina at pinagpatuloy ang pagkain. Hindi na rin siya muling kinausap ng binata.
Sa isang pribadong kwarto na walang nakakaalam ay nag-uusap ang isang nurse at isang doktor. Nakikiusap ang isang nurse na itigil na ang lahat ng ginagawa ng doktor. Hindi na umano tama ang kanyang ginagawa. Ngunit tila walang kapangyarihan at busis ang nurse dahil alam niyang hindi titigil ang doktor sa nakagawian nitong gawain, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Lumabas na ang nurse sa kwartong yon. Lumabas siyang walang nagawa upang pigilan ang doktor. At alam niyang malaki ang kanyang utang na loob sa doktor na yon. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya naging nurse. Nagpatuloy busang payaso ang kalbaryo ni Nina. Patuloy siyang inuusig ng mga taong nagiging biktima ng aswang ang mga yumao nilang mahal sa buhay. At habang tumatagal ay palala ng palala ang ginagawang pang-aasar sa kanya ng mga grupo ng nurse na kasama niya sa departamento. Isang gabi, maagang pumasok si Nina. Panggabi na kasi ang kanyang schedule. Kasama niya pa rin ang mga kasamahan niya sa umagang trabaho. At naging mabait naman ang mga ito sa kanya simulat sa pool. Palagi rin ito ang mga nagtatanggol sa kanya kapag ino-okray siya ng isang grupo ng nurse na madalas mang-asar sa kanya. Madilim ang pasilyo ng ospital tuwing gabi. At kapag naglalakad ka sa pasilyo, ay maririnig mo pa ang bawat langit-ngit ng sahig na gawa lamang sa kahoy. Dala na rin ng kalumaan. Hindi kasi gawa sa semento ang ospital at hindi uso noon ang sementong gusali at hindi pa talaga kilala ang semento sa panahong iyon. Nasa gitna ng kakahuyan ang ospital kaya madilim kapag walang buwan at napakalamig naman kapag umihip ang hangin. Kaya lahat ng mga pumapasok sa gabi ay maaga at maliwanag pa lang pumapasok na sila para hindi sila abutin ng dilim papasok sa ospital. Nagulat sila sa front desk ng kumidlat ng malakas. Kasabay noon ang kulog at pagbuhos ng napakalakas na ulan. Namatay rin ang mga gasira gawa ng malakas na hangin. Nagtilian ang mga kasamahan ni Nina. Agad namang tumakbo ang mga nagbabantay sa pinto at mga tagalinis upang isara ang mga pinto. Hindi naman nabago sa kanila ang malakas na ulan, lalo na kapag may bagyo. Ngunit kakaiba ang gabing ito dahil tila ba napakalungkot ng langit. Sinindihan nila ang mga gasera. Muling lumiwanag ang front desk at naririnig nilang paparating ang ilang doktor na nakaschedule sa panggabi. Hiningi nila ang mga record ng pasyente para i-check at pinag-uusapan nila ngayon ang namatay na pasyente sa room 42. Ayon pa sa kanila, hindi nila malaman kung bakit ganoon ang nangyari. Idineklarang 2 oras ng patay ang pasyente, ngunit ang ikinagulat nila ay wakwak ang katawan ng pasyente. Kung noon ay sa morgue kinakatay ng kung sino mang halimaw ang mga bangkay, ngayon ay sa mga kwarto na mismo ng mga ito ginagawa ang pagkatay sa patay. Tahimik lang na nakikinig si Nina at ang kanyang mga kasamahan. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay nakarinig sila ng sigaw mula sa kung saan. Nagkatinginan pa sila bago tumakbo. Sumama na rin ang mga nagbabantay sa pinto para sakluluhan ang kung sino mang sumisigaw na tila takot na takot. Nang makarating sila sa pinanggagalingan ng sigaw, ay maging sila ay halos masuka sa nangyari. Dahil isang nurse na madalas mang-asar kay Nina ay nakasabit at wasak ang tiyan. Nagsimula na silang matakot at lalong nagsisigaw ang isang nurse na kasamahan noong namatay at itinuturo si Nina na aswang. Hindi lamang umiimik si Nina. Ang kasama niya sa front desk ang nagsalita para sa kanya. Sinabi nitong hindi umalis si Nina sa pwesto nila at ngayon pa lang ito umalis kasabay nila. Kaya malabo umano na si Nina ang gagawa ng karumaldumal na pagpatay sa kanilang kasamahan. Sinabihan sila ng mga doktor na mamalagi sa kanilang mga pwesto at mag-ingat dahil baka nandito lang ang aswang sa paligid. At naniniwala silang hindi si Nina
ang pumapaslang. Dahil totoong hindi ito umaalis sa kanyang pwesto at wala itong schedule na pupunta sa mga kwarto dahil takot ang mga pasyente sa kanya. Sa isang banda, may mga natutuwa habang aligaga sila. Wala silang kamalay-malay na masaya itong nakikita silang nag-iisip, natatakot at nababahala. Ibinaba nila ang katawan ng nurse na nakasabit, saka pinahiga sa isang kama na nasa silid na yon. Sinabi ng isang doktor na ipaalam sa pamilya nito ang nangyari sa kanya kinabukasan. Dahil walang makakaalis sa kanila ngayon dahil malakas ang ulan. Lalo na't may nakaabang na panganib na dulot ng aswang o halimaw. Lahat sila ay nagmamatiyag. Kahit mapanganib ay pinili nilang magtrabaho dahil may mga pasyente pa silang dapat na asikasuhin. Ngunit ang gabing ito ay tila malagim dahil isang panagoy na naman ang kanilang narinig. Dali-dali na naman nilang tinungo ang pinanggagalingan ng sigaw. Sa katabi ng isang patay ay may isa na namang buhay ang nawala. Namatay ang isa sa mga nurse na madalas mangutya kay Nina. Kinakabahan na sila dahil bakit balak na isa-isahin ng halimaw ang grupong ito. 2 na sa 7 nurse ang nawala, kaya lumapit ang isa kay Nina at tinanong kung sino ang may gawa nito sa kanila. "Nina, sabihin mo kung sino ang may gawa nito." Ngunit isang tingin lang ang tinugon ni Nina. Mga tingin na 2 lang ang ibig sabihin. Wala siyang alam o ayaw niyang magsalita. Natakot ang 5 natitira dahil alam nilang sila na ang isusunod. At sa unang pagkakataon ay nagsalita si Nina na manatili ang 5 sa front desk hanggang sa sumapit ang umaga. Si Nina ang gumawa ng kanilang mga gawain. Kahit takot ang pasyente sa kanya, ay ipinaliwanag niya ang lahat na nasa panganib ang buhay ng 5 nurse. Habang naglalakad si Nina sa madilim na pasilyo ng ospital, ay may nararamdaman siyang nakasabay sa kanya. Nararamdaman niya ang kilabot ngunit hindi siya nagpahalata. Kailangan niyang tapangan ang sarili at iyon ang mabisang sandatan niya sa ngayon. Nagulat siya nang magsalita ito na kailangan niyang pumunta sa pribadong silid na walang nakakaalam. Hindi man niya makita ang nagsasalita ay alam niya kung sino ito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at kahit madilim ang pasilyo, alam niya kung saan ang direksyon ng pribadong silid. Bumaba siya sa hagdanan na may mga ilaw na nakatayo sa bawat baitang. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan na sa wari niya ay may 100 baitang. Langit-ngit ang kanyang maririnig, dala ng kalumaan ng ospital. Pagkababa niya, isang pinto ang kanyang nakita. Napabuntong hininga si Nina. Dahil simula nung mag-aral siya sa Espanya, ay matagal na niyang hindi nakikita ang pintong ito. Kumatok siya at dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Pagkapasok niya, muli na naman niyang nasilayan ang kabuuan ng silid na to na kahit tagal na niyang hindi nasilayan. Malaki ang ipinagbago nito. Mas lumiwanag pa at mas naging maayos. Maganda ang pagkakaayos ng mga upuan at mga disenyo na iginuguhit pa ng isang pintor na may malawak ang imahinasyon. Sa mga ipininta nito ay dinadala ka nito sa kung saang mundo. Napatingin siya na magsalita ang nakaupo sa upuan na nakaharap sa isang larawang napakalaki. Larawan ito ng ospital na dati ay isang napakagandang tahanan. Ngunit nang magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde, ay ginawa itong tapunan ng mga sugatan at kalaunan naging hospital. Tinanong siya ng matanda na ang edad higit kumulang 85. Ngunit malakas pa ito. Tumayo ito, hinarap siya at niyakap. Napayakap din siya sa matandang yumakap sa kanya. At nang magbitaw sila, ay agad niyang tinanong ang matanda kung bakit ito ginagawa ang karumalduman na pagpatay sa mga nurse at sa pagkatay ng mga patay.
Sa halip na sagutin siya nito, ay inaya siya sa loob ng isa pang silid. At halos lumuwa ang kanyang bituka nang makita kung ano ang laman ng silid. Hindi na niya mabilang kung ilan. Ngunit nakita niya sa garapon ang mga laman loob ng tao. Alam niyang mula ito sa mga bangkay, at ang 2 garapon na naiiba ang lagayan ay alam niyang mula ito sa 2 nurse. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang ama, ngunit ngayon lang ito kumatay ng buhay. Tinanong niya kung bakit nito ginawa iyon sa 2 nurse. Anya, dahil nga masama silang tao at inaaway nila siya kaya pinatay niya. Busang payaso, alam ko na kahit sinong makapakinig nito ay sasabihin hindi totoo ang kwentong ito. Alam ko, dahil kahit ako man ay hirap maniwala. At habang nakikinig ako sa kwentong ito ng aking ama, ay para akong nanonood ng palabas sa telebisyon. Naalala ko isang manunulat sa radyo ang nagtungo sa bahay para sana isulat ang kwentong ito, ngunit ayaw ni ama. Dahil pribadong kwento umano ito ng aming pamilya. Naalala ko pa, Busang Payaso, na palaging sinasabi ni ama na kahit saan man may aswang, kahit sa kapitbahay mo. At kung inyong tatanungin kung bakit naisulat ko na ito sa inyo, gayong pribadong kwento ito ng aming pamilya. Ang sagot dahil wala na po si ama. Pumanaw siya sa taong 2010. At kahit naman ibahagi ko ito, Busang Payaso, sino naman ang maniniwala sa parang pelikulang kwentong ito? Ayon pa sa aking ama, sinasabi daw ng kanyang mga kalululuhan noon na ang mga laman loob ay inaalay ng ama ni Nina sa mga aswang para panatilihing ligtas ang mga tao sa bayang iyon ng Capiz. Ito ang kanilang kasunduan para hindi galawin ng mga aswang ang kanyang mga kababayan. Ngunit para sa akin, wala naman talagang aswang. Iniisip kong maaaring may sakit sa utak ang ama ni Nina, kaya niya ito nagagawa. Ngunit anuman ang totoo sa likod ng kwentong ito, ang mahalagang paalala ay huwag manghamak o manglait ng ibang tao kung ayaw mong mapahamak. Oo nga pala, Busang Payaso, bago magtapos ang aking kwento, ako nga po pala ay nagmula sa lahi ni Nina. Si Nina po ang aming pinagmulan. Dahil kung inyong matatandaan, ang binatang kumampi sa kanya ay ang kanyang napangasawa at ang aming angkan ang bunga. Yun po ay ayon kay ama. Maraming salamat, Busang Payaso, kung mapipili mo ang aking kwento. Dahil isa po talaga ako sa inyong mga tagahanga. Pakibati kami, Busang Payaso, mula rito sa Espanya. At sana magtagal pa ang inyong channel. Dahil isa ito sa dahilan bakit naaaliw kami sa kabila ng aming pagod. Ako po si Lloyd ng Espanya.